Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Kaya't sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora at napakalaki ng kanilang kasalanan. Kaya't bababa ako roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, ang mabubuti kasama ng masasama? Sakali pong may 50 mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin ba ninyo yon? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lungsod alang-alang sa 50 yon? Naniniwala po kung hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin yon, sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at ang mabuti. Hindi ninyo magagawa yon. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At sumagot si Yahweh, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 50 mabubuting tao. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, sapagkat ako'y isang hamak na tao lamang. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang mabubuti, wawasakin pa rin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin alang-alang sa 45 iyon. Tugon ni Yahweh. Nagtanong muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 40 yon. Tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit. Magtatanong pa ako. Kung 30 lamang ang mabuting tao roon, wawasakin ba ninyo? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po uli ako. Kung 20 na lamang ang mabubuting tao roon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 20 yon. Muling sagot sa kanya. Sa huling pagkakataon ay nagtanong si Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko. Paano po kung 10 lamang ang mabubuting tao roon? Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 10 yon. Sagot ni Yahweh. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama
ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan nga po ninyo kaming manalangin, tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin. Bigyan mo kami ng aming kakainin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin at huwag mo kaming hayaang matukso. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo na akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. One day, Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. He said to them, when you pray, say,
Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us each day our daily bread. Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. And lead us not into temptation. Then Jesus said to them, "Suppose you have a friend, and you go to him at midnight and say, 'Friend, lend me 3 loaves of bread. A friend of mine on a journey has come to me, and I have no food to offer him.' And suppose the one inside answers, 'Don't bother me. The door is already locked, and my children and I are in bed. I can't get up and give you anything.' I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity, he will surely get up and give you as much as you need. So I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or, if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him?"